Tuwing undas, inaalala at binibisita ng marami ang puntod ng kanilang mga yumao. Pero ang mga embalsamador, araw-araw na mga patay ang inaasikaso dahil ito ang kanilang kabuhayan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Tanghaling tapat, pero imbis na mananghalian, abala sa kanyang ginagawa sa funeral home na ito sa Guagua, Pampanga, ang 41 anyos na si Joel Mendaros. Kailangan kasing asikasuhin agad ang dinala sa kanilang bangkay. Si Mang Joel, 21 taon na kasing embalsamador. Okay, number 1, hand pump, forceps, ito. So, ito main lang ito, no? Main tools lang. So, truncar, ito yung pag-aspirate natin para makuha yung mga dugo o liquids saka mga indigested foods. Kailangan kasi wala ng liquid sa loob. Normal na raw ang nasa 3 hanggang 4 na katawan ang kailangan nilang imbalsamo kada araw. Pero kwento niya, may pagkakataong higit 24 na oras siyang gising dahil sunod-sunod ang dating ng patay. Ang pinakamalala, yung mga nasawi dahil sa aksidente. Mga tipong na aksidenteng halos pumutok na yung mga bituka sa loob, labas ang bituka, sabog ang ulo, labas ang utak, putol ang mga paa. Yung mga nabubulok like 3 days na, 4 days na, 5 days na nasa bahay, bago makita, may mga uod na. Hindi lang daw tibay ng sikmura ang kailangan sa ganitong trabaho, pati tibay ng loob. Dahil minsan, namatay na kaanak pa ang kailangang ayusin. Mga kamag-anak, okay naman. Tinatanggap ko naman, trabaho lang naman. Mas gusto ko nga ako na rin. Pinaka-nearest kin na nagawa ko, lolo ko. Hindi rin basta-basta ang kanilang ginagawa. Bago maging licensed embalmer, kinakailangan munang mag-review sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan at maipasa ang licensure exam. Basta high school graduate at edad na 18, pwede raw kumuha nito. Hindi tinatanggap sa mga punerarya ang nag-eembalsamo ng walang lisensya. Sila rin kasi ang pumipirma sa death certificate ng pasyente. Kung di ka rin kasi, di mo rin husayan, di ka mag-aaral, wala din kukuha sa'yo kahit nagbabalsamo. Madami nagbabalsamong ibigyan, walang kumukuha. Kasi, yun nga sinasabi ko, ang embalming kasi, hindi lahat sa matututunan mo sa school. Self-study, turuan mo yung sarili mo, tutulungan ka ng patay. Itinuturing bang dirty job sa iba? Para kay Mang Joel, ito naman ang nagbago sa buhay ng kanyang pamilya. Mga pamangkin ko, meron akong natulungan, graduate ng pharmacist ngayon, then ongoing, meron kaming civil engineer. Yung mga bata, sabihin, natikman nila hindi namin natikman. Then sa buhay naman, masasabi ko, maganda naman yung buhay namin. Magaan din daw sa pakiramdam kapag maayos na nagawa ang trabaho, para mabigyan ng magandang huling alaala ang yumao para sa kanilang pamilya. Kaya kung siya ang tatanungin, pipiliin niya raw ng paulit-ulit ang pagiging embalsamador. Sabi ko nga, kung mamamatay ako, mabubuhay ka uli, ito pa rin ang pipiliin ko. Nandito na, masaya ako dito. Kanilang kabuhayan ang kamatayan, pero dahil sa mga embalsamador, makikita natin ang maayos na huling alaala ng ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po hatid ang mukha ng balita. Ang buhay ng embalsamador, pag-usapan natin kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, gaano ba kahaba ang trabaho ni Manong Joel, no? Ni Joel kada araw? May mga araw baka mong kulang siya sa tulog, inaantok pa. Ganun. Totoo niyan, Pops, no? Oo. Hindi sila kagaya ng mga ibang trabaho na 8 hours lang, papasok lang ng umaga tapos matatapos ng gabi. Depende raw yan, Pops, sa dami ng patay na pumapasok, na kailangan nilang imbalsamo. Kasi kapag dumating na yung bangkay sa funeral homes, kailangan na siyang asikasuhin agad, Pops. Dahil una, kailangan maibalik agad doon sa pamilya, para sa burol, maaari ding mag-rigor mortis or manigas yung bangkay kapag tumagal at hindi na imbalsamo agad. At syempre, yun nga yung quality rin kasi ng gawa nila, pwedeng maapektuhan kapag hindi agad nasimulan. So, hanggat may dumadating, kailangan nilang matapos within the day or within that hour din, Pops. So, Jazz, iba-iba yung haba o itinatagal ng pagtatrabaho kada bangkay. Kaya umabot din, Pops, ng isang buong araw. 24 hours siyang gising kasi tuloy-tuloy talagang dating ng mga patay, Pops. Okay, sabi ni Joel, malala minsan ang kaso ng mga dinadala sa kanilang mga bangkay. No? Minsan ba
nababagabag din siya. Ano ang ginagawa niya? So far, Pops, no, tinanong natin kung meron ba silang parang dasal o ritual kapag ka mag-i-start. Wala naman daw, Pops. Ito daw kasing isa sa mga hearsay o mga sabi-sabi kapag sa mga embalsamador. Pero dun sa mga kababalaghan, Pops, meron siyang naikwento sa atin, no? Meron daw kasi siyang na-embalsamo na matay sa aksidente. Isang pamilya siya, may bata, mayroong mag-asawa. Nako. Natapos daw nila yung bata ay alauna ng madaling araw. So, nagutom sila, kumain sila. Tapos, nung nagpapahinga sila, meron daw umiiyak, narinig sila umiiyak na babae, nakatunog, parang tunog nanay na umiiyak. Akala nila, guni-guni lang nila. Oo. Pero nung bumalik sila, narinig na naman nila, Paps, parang nasa ilalim daw ng lupa yung tunog. So talagang nakikilabutan sila dun, Paps, kasi sakto yung susunod na nilang imbalsamo ay yung katawan ng babae, ng nanay. So after nun, medyo nagpahinga lang sila ng onte dahil nga nakakatakot. Pero tuloy lang daw ang trabaho, Paps, pati daw talaga ng trabaho. Hirap talaga. Taro ako dyan, Okay. Paps. Ngayong undas ba, ano ang pinagkakaabalahan niya sa kanyang trabaho? Same routine lang ba siya? Ang totoo niyan, Pops, no, hindi sila mas maraming ine-embalsamo kapag undas. Ito yung mga typical na or same routine lang sila kapag panahon, mga gantong panahon. Pero mas dumadami daw talaga, Pops, kapag bandang December kasi hindi man daw nila hinihiling na dumami yung mga ine-embalsamo nilang patay. Pero kasi daw pag December, sinasabi din nila, paalala din nila na sana po mag-ingat. Kasi kapag December, ito yung mga sa celebration natin, nawawala tayo sa consciousness ng pagkain, nagdadrive ng lasing. So, lagi nilang pinapaalala, Paps, na sana kapag December ay siyahan lang. Sana walang dumating na mga patay. Mag-enjoy lang tayo tuwing Christmas season. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.